Tunay ito. Nangyari sa amin. Mountain Province, tag-ulan ng 1981. Ang buwan, payak lang na bilog sa kalangitan. At may mga matang naglalagablab sa dilim na tumingin ng diretsyo sa aming mga tahanan. Ako, si Gibo. Noon, dalaga pa ang aking mga kamay sa itak. Tahimik ang aking boses sa harap ng mga nagdurusa. Alaala ko ang bawat amoy ng gabi. Usok ng apoy mula sa lutuan, basang damo na humahaplos sa paa, at ang matinis na tunog ng mga yapak sa tabing kahoy. Mga tunog na hindi dapat marinig ng tao pagdating ng hating gabi. Ang lolo ko, si Lolo Andoy, ay albularyo. Hindi siya yung tipo na nagpapakangalalan habang may nagpapakuha ng gamot. Kilala siya sa aming mga barangay dahil sa paraan niya ng paglunas. Mga itak na pinapahid niya sa sugat, mga hinahagighik na halaman na kusang naghuhilom, at ang mga orasyon na lagi niyang sinasabing hindi dapat tinatanggap ng basta-basta. Mahaba ang buhok niya, parang sinimulan ng puti ng panahon, pero mas matalim ang mga mata niya kaysa sa karamihan. Ako ang naging alalay niya. Ako ang nag-aabot ng tangkay ng kahoy, naglilinis ng daga, at nagpapanatili ng mga banderitas sa bubong ng kubo kapag darating ang mga mahahalagang gabi. Nagsimula ang lahat sa payak na pagdadala. Si Aling Fe, dumadakila ng pangamba at iyak, dala ang kanyang anak. Malak-usok ang itsura, balat na napaputi sa mukha, mga mata na nabubungol sa lugar. Tinaboy nila ako sa pintuan, nanginginig ang mga labi. "Gibo," ani ni Aling Fe, "wala na akong ibang maaasahan." Ang bata, 5 taon siguro, iniipit ang sarili sa dibdib ng ina, nanginginig kahit nasa maiinit na kumot. Hindi kami natuwa. Alam namin ang mga senyales. Madalas nagkakasalubong ang sakit at alamat sa mga bundok na iyon. Hindi lahat ng may kakaiba ay aswang. Madaming sipon, maraming bangungot, maraming pakinggan na kwento. Pero ibang tingin ang dumating kay Aling Fe. Ang bata ay hindi lang mahina. Sa hating gabi, umiilaw ang kanyang mga mata ng parang may apoy na kumikislap, at may mga oras na parang may aninong umaakyat sa kanyang dibdib, at pag-alis ng anino, napupuno ang likod ng bata ng malamig na pawis. Hindi namin sinabing iyon lang. Pinahawak namin siya kay Lolo. Umupo si Lolo Andoy sa gilid ng kama. Tinanaw ang bata ng walang halong takot, may halong lungkot. "Huwag mong tapan ang dibdib," ani niya sa akin nang hinikalan niya ang ulo ko. Simpleng payo ng aming lolo. "Huwag idikit ang gitna." Sa tawag niya sa dibdib, kasi doon daw ang lamat ng aswang. Alagaan ang tungkod, sunod niyang sambit, at muntik akong magsalita nang tumunog ang pangalan ng isang bagay na hindi pa namin ganap na nakikita noon sa aming kamay. Doon ko unang narinig si Lola Duray. May alingaw-ngaw ang mga kwento. Sinasabing ang tungkod niya ay nagbibigay ng kakaibang lakas, kaya nagkakaganito ang mga aswang sa paligid. At tsaka naman may takot na nakabaluto sa mga labi ng mga matatanda. Bakit ba nagkakaroon ng salungatan sa pagitan ni Duray at ng kanyang mga kalabang aswang? May mga bulong na may mga angkan ng aswang na nais ding makuha ang tungkod para sa sarili nilang adhikain. Si Duray ay matandang babae na ang mukha ay puno ng linya, pero may isang kapangyarihan na hindi mo mararamdaman sa unang tingin. Hindi kami natural na pinagkakatiwalaan ng isa't isa. Hindi siya taga doon. Minsan siya ay dumadaan lang at nagiiwan ng mga kwento. Ngunit may bitbit siyang tanda. May sariling paraan siya ng pagbigkas ng orasyon na hindi namin maintindihan. Mga tunog at salita na parang lumilipad ang liwanag sa paligid niya. "Huwag maging ganito ang loob ninyo," ang sabi niya minsan. "Ang tungkod ay hindi lamang pananggalang, ito ay pasanin." Habang dahan-dahang lumalabas sa mga kwento, lumalim din ang takot. Hindi lang mga bata ang nawawala, mga hayop, mga kalabaw, pati ilaw sa mga lamparang gawa sa langis ay napuputol. May mga gabi na parang may mga kaaway akong nakikita sa mga pulang bintana.
mga aninong galaw parang sariwang hangin na dumaraan sa bubong at mga hubad na paa na dumadapa sa yantok. Minsan, pagkalapitan namin sa pinanggagalingan, nagiiwan sila ng mga marka, mga ukit sa ulo ng kalabaw na parang ipiniga ng isang panaptun. Hindi kami nagtataka kung bakit kami natatakot. Ang panibagong bagay ay parang maninila, hindi basta-basta mawawala. Si Lolo ay hindi lamang manggagamot, siya rin ang mandirigmang na nagbigay sa akin ng unang aral. Kung lalaban, sabi niya, huwag mong tapan ang dibdib. Pumaimbabag ka sa likod, iwasan ang mga mata, kung may kwelyo, putol. Hindi niya malilimutan ang kanyang mga salita tuwing tako'y nasa dilim. Ang itak ay hindi lang bakal, ito ay may pangalan at hangarin. Ang tungkod kung mawawala, magigiba ang laman ng aming baryo. Sa unang mga gabing kami nagpatrol, simpleng mga lakad lang ang dala namin. Isang pandiwa ng hangin, 2 itak at isang lampara. Ako ang nakauna, lampas sa sinturon ng itak na ginamit ko para sa payak na gawain. Ang lakad namin ay puro pandinig, ang pagtaas ng mura sa mga dahon, ang bulong ng mga sanga, at ilang beses ay may maliit na pag-ikot ng hangin na parang may humakbang sa tabi namin. Nakita namin ang unang gabi isang aswang na naglilipad sa anyong ibon. Hindi ito ganong kataas, parang may hugis ngipin pa ang ibon sa likod, pero lumipad ito palayo nang makita ang aming ilaw. Hindi pa ito ang mga gabunan, bulong ni Lolo sa akin. Ito ay mga naghahanap ng pagkain lang. May maliit na tagumpay kami noon. Isang manggagawang nagsasaka ang nawawala, pero natagpuan namin ang kanyang sapatos sa gilid ng ilog. Nagawa ni Lolo na ilagay ang ilang halamang gamot sa paligid at paggising ng umaga, nahanap namin siya na nasa gilid ng kubo, naninginig, naningitim ang diskusyon sa mga mata, ngunit buhay pa. Maliit na panalo iyon para sa baryo. Natuwa ang ilan, nagkaroon ng panibagong pag-asa. Ngunit habang lumalaki ang pag-asa, lumalaki rin ang galit at pagkauwid na parang alon ng isang bagyo. Ipinakilala ni Duray ang kanyang tungkod sa aming gitna ng sumunod na buwan. Dito nagsimula ang hindi pagkakaintindihan. Dinala niya ito sa liwanag ng mga lampara sa gitna ng plaza at marami ang tumayo para tumingin. Ang kahoy ay makintab sa isang paraan na hindi namin alam kung paano nangyari. Parang pinapanday ng bagyo at apoy. Ito ang tungkod, ani ni Duray. Hindi lamang para proteksyon, nagsisilbi rin itong panukat ng sinuman ang may likas na dugo sa baryo. Kung mapunta ito sa masamang kamay, mawawala ang balanse. Marami ang naginhawa, marami ang nag-alinlangan. Si Lolo ay tumingin ng malalim sa tungkod at sa matandang may dala nito. May kakaibang katahimikan sa kanyang mga mata sa sandaling iyon, hindi takot na pura, ngulit may isang timpla ng pag-aalala. Doon nagsimulang magdulom ang pagkakaibigan. Hindi kami agad naniniwala na may hidwaan, pero mga saglit na pag-uusap ang nagsiwalat ng lumang kasaysayan. May lahi ng aswang na matagal nang nakikipag-alitan kay Duray. Ang pangalan na lumutang sa labi ng matatanda, Alarcon. Isang pangalan na ginugunita kapag may kasamaan na hindi basta-basta mawala. Gabunan ang tawag namin sa kanila noon, ay may anyo na hindi madaling talunin. Hindi sila ordinaryong aswang, mas dilim, mas matibay, at may lahi-lahi ng pagbabago. Minsan toro, minsan malaki ang katawan, at minsan tahimik na tao lang hanggang sa sumapit ang gabi. Minsan ay napapatingin ako kay Duray at tinatanong sa sarili, ano ang tunay niyang motibo? Tumulong ba siya dahil siya ang may tungkod o dahil may sariling interes siya di hinahayag? Hindi ako sigurado. May gabing nakita ko siyang nag-iisa, nagbubunton ng mga lumang dahon at nagpapaamo ng mga ilaw sa paligid ng bahay niya. Nagmumukha siyang nagdarasal, ngunit hindi sa paraang pamilyar kay Lolo, iba ang tunog ng bibig niya. Hindi rin niya kailanman ipinaalam ang buong laman ng orasyon niya, lagi pa lang itong nag-uukit ng tanong at kuryusidad. Baka may alam siyang hindi namin alam,
ani ni Lolo minsan, at tumitig siya sa buwan na parang sinusubukang sabayan ang anumang lihim. Habang lumalalim ang mga gabi, lumalawak din ang karahasan. Dumating ang mga aswang na mas maraming bilang. Hindi na lang silang mga anino na nagtatago sa bubong. Sumusugod sila sa tapat ng bahay, kumakain ng ikalawang manok, kumukuha ng ilaw sa lampara, at minsan kumukuha ng tao. Isang gabi na aalala kong mabuti, ang hangin ay tila nagmistulang bato, mabigat at may lason. May nag-ingay sa labas, mga sigaw na higit pa sa pag-iyak, parang hinip na hangin na nilamon ang kaluluwa ng mga nagdinig. Nagmadali kaming lumabas, dala ang mga itak at lampara. Nakita namin ang 2 aswang na nagtatakbo sa gilid. Mga anyong tao pa noon ngunit may kakaibang kilos. Parang ang mga tuhod ay mas mabilis kaysa sa kayang hawakan ng karne. Naghabol kami. Si Lolo ang pumunta ng direkta sa kanila. Itak na kumikislap sa kanyang kamay. Nang sinabi niya ang pangalan ng mga halaman at pindutin ng ilang daplis, nadulas ang isa at nabitawan ang isang tunog na parang nasunog na kahoy. Maya-maya nagsigaw ang isa at dumulas pa palutang sa lupa at hindi na bumangon. Hindi ko malilimutan ang tunog na yon, parang isang hayop na nawalan ng tinig. Lalo akong natakot hindi dahil nagwagi kami, kundi dahil nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Lolo. May lungkot na lumipas, hindi tagumpay ng isang mandaragit kundi ang pag-aalala na may kailangang bayaran. Hindi lahat ng pagpatay ay gantimpala, sabi niya. At ang boses niya ay nag-iba, buhos ng pag-ibig at bigat ng pasa. Lumipas ang ilang linggo na puno ng patrols, maliit na tagumpay at mungungusap ng pagtatanggol. Ako'y naging sunod-sunuran ng rito. Kumuha ng tubig, linisin ang mga sugat, magbantay sa mga pasukan at mag-aral sa bawat galaw ni Lolo. Isang gabi habang kami nakaupo sa gilid ng bodega, tinanong ko siya, "Lolo, paano natin malalaman kung sino ang tunay na kalaban? Paano kung may mga tao sa aming baryo na nagtatago lang ng gabi?" Tumingin siya sa akin at ngumiti ng napakaliit. "May tanda," ani niya. "Ang mga tunay na gabunan ay hindi kumikilos ng maluwag. Sila ay may galaw na parang may 2 puso, isang tao sa harap at isang halimaw sa loob. Kadalasan ay nagiiwan silang singit na usok kapag nadapa. Ngayong panahon, tama ang sinumang mag-ingat." Natahimik ako at ako'y nagbiro na parang hindi ko inaasahan ang masulong na aral, mga bagay na unti-unting dumadami sa akin bilang pasanin. Sa kabila ng aming mga pangangalaga, may mga pagkabighawa. Isang gabi, nakuryente ang aming plano. May binatang nawawala at nahanap naming nawawala rin ang ilang kagamitan. Ang aming pinakamalapit na kasunduan ay ang lihiming pagtitipon sa likod ng simbahan ng baryo. Di diyan kami nagplano ng rescue. Ngunit hindi maiiwasan ang kamalian. Sa gitna ng paghabol sa dilim, may isang aswang na nagpakita ng kakaibang lakas. Ito'y nagbago ang anyo, sumagad ng parang toro sa gitna namin at nagdulot ng takot na hindi na namin alam kung paano susuko. Ang aswang na yun ay mabilis, pinahirapan kami at may ilan kaming naiwang sugatan. Doon ko naramdaman ang katotohanan. Hindi sapat ang lakas ng panga o itak. Kailangan ng tamang kaalaman at higit sa lahat, kailangan ng tungkod. Muli lumitaw si Duray sa sandaling iyon. Sa isang gabi na puno ng alab at alingaw-ngaw, narinig namin ang paglapit ng kanyang tinig na nagmumura at sumasagap ng hangin. Dinala niya ang tungkod at hinanay siya sa amin na parang siya ang banal na babala. "Kung kalahati kayong magtataka, ako rin," sabi niya. Ngulit nang lumapit siya, tila nahahaluan ng pag-asa ang aming pagkadismaya. "May balak ang gabunan sa silangan," ani niya. "At hindi lang sila nagiging tao, may mga hukbo sila at may isang pinuno." Ipinakita niya ang isang marka sa tudlo ng tungkod. May ukit na parang gilingang bato. "Ito ang magiging susi," sabi niya. Sa loob ng ilang araw ay naging sentro ang tungkod sa mga pag-uusap. May ilan na nagmuni-muni, may ilan na takot, at may ilan na ayaw maniwala. Si Lolo ay matatag. Hindi siya nagmadali,
Ngunit binahawakan niya ang tungkod ng ilang saglit, tila sinusukat ang bigat ng kasaysayan na dala nito. Alagaan ang tungkod. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin nang halikan niya ang pulso ko. Huwag mong tapan ang dibdib. Ang maliliit na pariralang iyon ay naging mantra namin, mga banal na salita na sumasabay sa bawat gabi at nagiging gabay sa bawat galaw. Mulit ang tungkod ay hindi ligtas. May mga araw na parang may mga matang sumusubaybay at natuklasan namin na may mga aswang na hindi lang naghahanap ng laman kundi naghahanap din ng tungkod. Sa isang madaling araw, napansin naming may mga bakas ng paa papunta sa gilid ng bahay ni Duray. Isang maliit na marka, parang isang ukit ng kuko sa lupa. Hindi na namin ito binaliwala. Kung matatanggap nila ang tungkod, sabi ng isa sa mga matatanda, hindi na namin malalaman ang kahihinatnan. Ang mga salita ay parang palaso sa aming dibdib. Naging malinaw ang plano. Protektahan ng tungkod, hindi hayaang makawala sa aming pagkakahawak. Nag-ayos kami ng rota. Ako ang pinili ni Lolo para bantayan ng tungkod sa isang gabi, ang aking unang malalim na pagsubok. Ang tungkod ay nakatayo sa bangko ng bahay ni Duray, mataas at tila humahawak ng sarili niyang hangin. Hawak ko ang lampara at tinitigan ko ang kahoy na may ukit. Marami akong naiisip. Mga pangakong hindi ko pa naisasagawa, mga aral na hindi ko pa naipapasa. Ang init ng lampara ay nagbigay ng aniw sa aking mukha, parang may dalawang gibo sa harapan ko. Ang bata na tinuruan ni Lolo at ang lalaki na kailangan ng lumaban. Dumating ang gabi at dahan-dahan siyang lumalaki sa damo-damo. Umupo ako sa pintuan at pinakinggan ang pag-ikot ng gabi. May mga hakbang na nagiiwan ng maliliit na tunog sa lupa. Minuto-minuto lamang, ngunit sapat na para magbago ng takbo ng aking puso. Pagkalipas ng ilang oras, naramdaman ko ang pag-ako sa hangin. Hindi ito hangin na dala ng mga tao. Naramdaman ko ang kakaibang presensya sa pagitan ng mga puno. Mga mata na sumilip sa aking lampara. Mga mata na parang nakikinig at naghahanda. Naglakas loob akong tumayo. Dahan-dahang lumapit sa tungkod at inilagay ang palad ko sa kahoy. Malamig ito. Mas malamig kaysa sa anumang bagay na aking nahawakan sa buhay na ito. Maya-maya may bumulong na salita mula sa malayo. Mga tunog na hindi ko maintindihan. Hindi ito orasyon na alam ko. Ito ay tila paalala na may dapat pa ring baguhin. Hindi kami nagtagal sa katahimikan. Sa sumunod na linggo, dumami ang mga pangyayari. May mga bahay na nabugbog sa gitna ng gabi. May mga sugatang hindi na bumangon pa. Lumalabas ang kanilang katapangan, mulit pumapasok ang takot. May isang gabi na tinawag kami sa tapat ng isang kulungan sa gilid ng gubat. May mga bakas ng dugo sa pinto at may tanong sa mga mata ng mga tao. Sinabi nila na may mga aswang na naghahanap ng kung ano man ang tinatawag nilang pinanggagalingan. Sa amin, iyon ay tungkod. Dito nagsimulang magbago ang aming mga gawi. Hindi na kami basta nagbabantay. Ngayon ay nag-aaral kami ng pattern. Nagbabantay ng oras ng paggalaw ng aswang. Tinatansya ang lakas nila. Naglatag kami ng mga lambat at ilaw. Ngunit ang mga aswang ay hindi tinitira ang mga lambat. Mabilis silang nakakawit dito. Nag-iiwan ng amoy na parang usok. May mga oras na parang nakikita nila ang mga butas sa aming mga plano at ang pagkilos nila ay tila hudyat ng isang mas malaking plano. Minsan habang kami nagre-recon, napansin namin ang pagbabago sa mga bakulan ng baryo. May mga marka na hindi namin inaasahan, ukit sa mga kahoy, parang tanda ng sino mang nagdaan. Ito ang unang malinaw na palatandaan na may lugar sila, isang kuta siguro, na hindi namin alam. May mga matatanda na nagsabi ng mga alamat tungkol sa isang kuweba sa silangang bahagi ng kabundukan, isang lugar kung saan daw namumuo ang lakas ng mga aswang. Hindi kami agad naniniwalang may ganoong lugar, ngunit ang mga marka ay hindi pawang haka-haka. Bumubuo ito ng isang larawan sa aming isipan, isang pugad na puno ng mga nilalang, isang pinuno na nagdidikta, at marahil
ay isang plano na humahamon sa amin. Sa isa pang gabi, humigpit ang takot. Nagkaroon ng maliit na ekspedisyon. 3 lang kami. Si Lolo, ako, at isa pang bata mula sa aming kapitbahay. Naglakad kami papunta sa direksyon ng mga marka, dalang ilang ilaw at mga itak. Dito ko na naranasan ang tunay na batas ng gubat, tahimik, misteryoso at punong-puno ng mga mata sa itaas. Pumailalim kami sa mga sanga, dahan-dahan at tumirik ang lahat ng may narinig kaming pad-iyak. May usang malaking bakas, mga 3 yapak mula sa likod na may marka ng kuko. At doon, sa isang maliit na liwanag, nakita namin ang unang sulyap ng pader. Pader na gawa sa mga bato at balat ng kahoy, may mga ukit na hindi namin maintindihan. Sa likod ng pader ay may bintana na may nakasanggit na karne, maliliit na piraso na tila pinapakitang bahagi ng isang handa. Nakita ko ang mukha ni Lolo na nagbago. Hindi iyon ang mukha na nakikita ko sa gabi ng tagumpay. Ito ang mukha na puno ng bagabag at paghahanda. Ito ang kuta nila, bulong niya. Kung gagalawin natin ang pugad na ito, hindi na alam ang simula. Ngunit hindi rin natin silang hahayaan na manatiling ganito. Ang kanyang mga kamay ay nagmano sa itak, parang isang ama na nakakausap sa anak. Gibo, ani niya, alalahanin mo ang sinabi ko. Huwag mong tapatan ang dibdib, alagaan ang tungkod. Narito na kami, nasa gilid ng isang bagay na hindi pa namin nauunawaan ng buo. May pagod sa aking mga binti. May takot sa aking dibdib. Ngunit higit dito ang isang kakaibang pakiramdam. Kailangan naming kumilos, hindi dahil sa paghahangad ng ganti, kundi dahil sa pagkakaisa. Ang mga mata ng baryo ay nakasalalay sa amin. Ang tungkod ay nakatayo sa alaala ng bawat hapunan at dasal. At sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng panibagong pagunawa sa bigat ng katagang paulit-ulit na sinasabi ni Lolo, alagaan ng tungkod. Huminga ako ng malalim at hinawakan ng itak. Maaari kong marinig ang tunog ng gubat na parang isang bapor na nagpapalipad lamang. Malamig, ngulit punong-puno ng buhay. Alam kong hindi ito ang katapusan. Alam ko rin ang susunod na hakbang ay maaaring magdala ng trahedya. Ngulit hindi kami maaaring manatiling tahimik. Lumayo kami ng kaunti, nagbalik sa baryo, nagplano at nag-ayos. Ngunit ang isip ko ay hindi mapakali. Ang larawan ng pader at ang amoy ng karne ay nananatili. Mga gabi ng takot pa ang dapat dumating. Hindi ko alam kung handa na ba ako sa kung ano ang susunod, pero may isang bagay na nananatili. Ang tungkod ay dapat manatili sa aming mga kamay. Huwag mong takaban ng dibdib. Alagaan ang tungkod. Ang mga salitang iyon ay umuukit sa aking isipan tuwing ako'y tahimik. At sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong naramdaman ng pagbabagong papasok sa akin. Mula sa pagiging simpleng alalay, naging tagapagtanggol ako ng isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili kong buhay. Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento, kung paano namin hinarap ang pugad at paano nagbago ang baryo matapos ang mga pangyayari, manatili kayo. Hindi ito kwento na madaling sabihin, pero kailangan itong marinig. Pagkatapos ng gabing iyon, kami ay nagtipon sa bahay ni Lolo para magbalak. Marami kaming pagdadalawang isip, ngunit may talagang kailangang gawin. Ipinasaya namin na maghanda, mag-ipon ng pagkain, magtimpi ng oras, at mag-ayos ng mga armas. Nagkaroon ng papel ang bawat isa. May magbabantay, may maglulunas, may magtataboy. Si Duray sa kakaibang paraan ay nag-alok ng tulong. Napuno ng tensyon ng hangin nang siya ay lumapit, dala ang tungkod, at tila may malalim na hininga ang buong baryo. Sa susunod na araw, pinuntahan namin ang lugar kung saan nakita namin ang marka ng mga bakas. May mga bagong pahiwatig, mga pawis ng hayop, mga bakas ng apoy, at isang maliit na sintas na pinutol mula sa sapin-sapin. Ang mundong iyon ay naghahanda sa amin sa isang labanang hindi pa namin ganap na nauunawaan. Naglatag kami ng maliit na mapa sa lupa at si Lolo ang naglagay ng isang maliit na krus. Kung papalay, huwag nating gawin ito dahil sa galit, ani niya. Gawin natin ito dahil may dapat nating ibalik sa baryo.
Habang nag-aayos kami ay may mga nagbigay ng babala. Maging maingat, huwag maging palalo. Ngunit may isa pang tinig na hindi namin inaasahan. Ang garit ng isang pamilya na nawalan. Ang Aling Fe na dati naming dinala ang kanyang anak, lumapit at hinawakan ng tungkod. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Kung kailangan ninyong magtangkang iligtas ang iba, ani niya, gawin ninyo ito. Huwag ninyo nang hayaang masakmal kami ng kadiliman. Ang salita ni Aling Fe ay simpleng hiling, ngunit kalahati ng lahat ng aming panata. Ang gabi bago ang paglusob ay puno ng katahimikan. Ipinakong namin ang mga kagamitan sa likod ng bahay ni Lolo, tinakpan ng tungkod ng tela at inihanda ang pagkain. Nagpahinga ang bawat isa sa iilang oras ng panghihimasok ng dilim. Ako ay nakatulog ng panandalian, ngulit nagising dahil sa isang panaginip. Nakita ko ang mukha ni Lola Duray na nakangiti at nagbago ang anyo. Nang magising ako, may kakaibang paglamig sa aking katawan. Alam ko na ang bukas ay hindi basta-basta. Mga bisighan nag-ikot sa amin sa umaga. Naglindol ng paunti-unti ang lupa nang kami lumakad palayo ng baryo, papunta sa silangan. Hindi ko alam kung ang aking mga kamay ay nanginginig dahil sa lamig o dahil sa takot. Ngulit may isang bagay akong hinawakan ng todo, ang itak ni Lolo at ang maliit na torch na aking dala. Ang tungkod ay nakaambang ilagay sa likod ng aking likuran, nakaimpake sa isang tela na tila mayaman sa kwento ng aming lahi. Sa paglapit namin sa pader na nakita, napansin ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga bato ay may pagliliwanag, parang hindi pangkaraniwang liwanag kundi ilaw na may direksyon. May mga boses na nanlilinaw sa hangin, mga sigaw na tila humahamon. Hindi pa kami nakikita. Tunigil kami sa isang maliit na pader ng bakawan at nagtanaw sa loob. Marami kaming nakitang nagtitipon, mga aninong nag-uusap at sa gitna nila ay isang malaking nilalang. Malapad, may ulo na tila nilapangan ng araw at may mga mata na nagliliyab sa dilim. Hindi ito karaniwang aswang, ito ang pinuno. At habang nakatanaw ako, may nagliyab na apoy sa puso niya at ako'y muntik nang mawalan ng hininga. Tumihimik lahat. Ang oras ay huminto ng sandali at nang sumirit ang hangin, parang may nagpagulong na pagbabago. Ang puso ko ay naglakbay mula sa dibdib hanggang sa ulo ko. Hindi ko alam kung ang tumama sa akin ay takot o kahinaan. Alam ko lang na ako'y handa o pinipilit kong maging handa. Dito magtatapos ang gabi ng paghahanda. Ang susunod na sandali ay magdadala sa amin sa labanan na hindi pa namin alam ang lubusang anyo. Ngulit bago pa ang alinmang galaw, may mga tanong na gumigiba sa aking isipan. Sino ba talaga si Lola Duray? Ano ang laman ng kanyang tungkod? At higit sa lahat, sino ang maghahawak sa tungkod kung sakaling kami mabigo? Habang kami nagbabalik sa aming mga pwestos, dala-dala ang bigat ng desisyon, hindi ko maiwasang maalala ang mga paalala ni Lolo. Huwag mong tapalan ang dibdib. Alagaan ang tungkod. Ang mga salitang iyon ay bumabalik biyak sa aking isipan at unti-unting nagiging panata na susundin ko hanggat may hininga pa ako. Hindi na ako takot aminin. Habang papalapit ang araw ng labanan, ang bawat hakbang namin ay nabibigatan ng mga alaala, mga ngiti ng kapitbahay, mga sigaw ng nawawalang anak, ang malambot na hininga ni Aling Fe nung huli niyang niyakap ang tungkod at humingi ng tulong. Nakita ko ang sarili kong naglalakad na parang isang anino ng dati kong pagkatao. Hindi na ako puro alalay. May tawag na nakadikit sa aking dibdib, isang bagay na hindi ko lubos maintindihan hanggang hindi ko pa hinahawakan ng buo ang kahoy ng tungkod. Ang plano ni Lolo ay payak pero delikado. Pasukin ang kuta sa gabi, pasimpleng pag-ikot para makita kung saan nakatago ang pinuno at kung may pagkakataon, kunin ang mga kumikilos na pinanggagalingan ng kapangyarihan nila. Hindi kami magtatalo sa loob, hindi iyon ang intensyon. Kung magkakagulo, siraan ang kanilang timbang, takutin at pilitin silang lumabas sa tupang yari sa bato.
Ngunit sa likod ng payak na salita ni Lolo, ramdam ko ang kanyang takot. Hindi sa pagkatalo, kundi sa dami ng babayaran. Lumubog ang araw nang kami lumapit muli sa pader. Ang gabi ay bumalot ng ulap at ang buwan ay parang nakatago sa isang hiwalay na kisame. Nagkahiwalay kami sa 3 grupo. Ang una, 3 lang. Si Lolo, ako, at si Manong Dading. Ang pangalawa ay magbabantay sa likod upang takpan ang aming pag-atras. Ang pangatlo ay nakaamba para sumalakay kapag may lumabas. Tumahimik ang paligid. Ang mga huni ng kuliglig at kuliglig na malayo ang kawayang tugtog ay parang musika sa aming pagdiriwang ng takot. Pumasok kami sa likod ng pader na gawa sa bato at tuyong balat ng kahoy. Naglakad kami sa landas na nababalutan ng mga lumang dahon. Ang bawat kaluskos ay nagbubunsod ng aking puso. May bahagyan amoy ng usok, tila may sinusunog na maliliit na labi. Hindi ako nagtataka na may araw na ang bawat bintana ay di maipaliwanag na may pinanggagalingang init. Nang kami dumaan sa isang makitnib na daan, nakita namin ang mga patak ng karne na nakasabit sa mga kawayan. Hindi ko tinignan ng masyado. Sapat na ang malabong liwanag sa paligid ng ating bayan upang malaman kung ano ang kabulukan nito. Lumapit kami sa pinakagitna ng kuta. Sa unang sulyap, nakita namin ang mga anino na parang nagtitipon-tipon, mga katawan na tila hindi ganap na tao at hindi rin hayop. Nakatanaw ang kanilang mga mata sa amin. May tunog ng mga pag-uusap, mababa at parang nagbubulungan ng alak. Sa gitna ng lahat ay ang isang nilalang na hindi mabasa ang hugis sa unang tingin. Napakalaki, may suntok na parang barko, at sa ulo ay may 2 matibay na sungay. Ang apoy sa paligid niya ay parabang sumasayaw sa bawat paghinga niya. Alam kong siya ang pinuno. Tahimik na nag-usap kami. Dapat tayong umikot muna, pabulnong nasabi ni Lolo. Tingnan natin kung saan nila pinagdiriwang ang kanilang lakas. Nag-ikot kami sa palibot, sinusubukang hanapin ang pasukan na hindi nila inaasahan. Nakuha namin ang isang maliit na bintana na nakakabit sa loob. Maigsi ang liwanag at nakikita namin ang ritual na parang kasiyahan nilang pangungumpisal. Mga bagay na hindi ko gustong makita, ngulit kailangan nitong makita. May nakita ko ang isang kahon na puno ng mga buto at mga tela, at may isang maliit na kahoy na nakatayo. May ukit ito na parang malasangan ng hangin. Nang malapit ako, napatingin ng isa sa kanila at agad napahit ang aming puso. May kamalayang naglalaro pa sa pagitan ng aming mundo at sa kanila. Nagdesisyon si Lolo. Isang panganib lang, ako ang lalapit. Tumayo siya ng parang siya ng matanda na kung minsan ay nangingibabaw sa takot. Maniwala kayo sa akin, huwag mong tapa ng dibdib. Bulong niya sa akin, hindi dahil natatakot siya sa sarili kong pagkilos, kundi upang maipaalala ang isang batas na dapat sundin. Tumanggo ako at dahan-dahang sumunod. Lumapit si Lolo sa pinto at kumawalan ng isang maliit na butas sa kahoy. Pumasok siya ng hindi napapansin at nagkulong ng ilang sandali. Maya-maya ay may narinig kaming mahinang sigaw, ang uri na parang binubulwak ng makapal na bato. Lumipas ang ilang saglit at si Lolo ay lumabas na may hawak na isang maliit na supot. Nakuha ko, sabi niya ng malmanay. May tanda siyang nakakapit sa unahang sulok, hindi pa ito ang tungkod ang sinasabi ng lahat. Hindi nagtatagal, nagkagulo ang lahat. May nag-ingay sa kabilang dako at parang may puwersang naglunsad ng isang signal. Mabilis na nagbago ang anyo ng mga aswang sa paligid. Ang ilan ay naging toro, ang ilan ay mabilis na umahon sa mga bato. Ang init ng lupain ay parang nagliliyab sa kanilang mga mata. Nang makita nila ang aming mga muha ay nag-urong kami at biglang naglaho sa dilim ang ilang kasama namin. Ako'y nagmadaling tumakbo at nakita ko si Lolo na pumupuslit pabalik. May sugat sa braso at ang kanyang mga mata ay may luha. "Patakbuhin ninyo!" sigaw niya. "Kunin ninyo ang tungkod."
Hindi na ako umisip. Alam kong ang tungkod, ang kahoy na iyon na ilang gabi ko nang pinagmamasdan ay nasa loob ng supot na hawak ni Lolo. Pinabilis namin ang pag-withdraw, ngunit may tore na nagbukas sa likod. Ang gabunan ay sumalakay ng buo, parang alon ng hugis at tunog. May isang malaking toro ang naglatag sa gitna, at sa gitna nito ay isang nilalang na may mukha ng tao, si Alarcon. Nakita ko siya ng mas malapit. Mata niyang naglalagablab ng pula at ang kanyang mga kamay ay parang mga bakal. Nataga ako kung ang iba pang kasapi niya ay sumusunod dahil sa takot o dahil sa isang utos na hindi nila mapipigil sumunod. Naramdaman ko ang kulog sa aking mga daliri at alam kong ang susunod na sagupaan ay sasabog sa aming harapan. Nagikot ang mga pangkat sa paligid ng magkatabi. May namatay at may nasaktan. Ako'y nanatiling malapit kay Lolo, hindi dahil kailangan niyang pangangalaga, kundi dahil alam kong siya ang may pinakamabigat na pasanin. Sa isang paghuvog, nagdikit ang isang sungay sa dibdib niya at siya'y humihingal. Nang makita ko ang dugo sa kanyang damit, tumulo ang mundo sa aking ilalim. "Kunin mo ang tungkod, Gibo," ang giit ni Lolo. Ang tinig niya'y nagningit-ngit, ngunit hindi nawala ng tikas. Hinawakan niya ang supot na may tungkod at tinulak ito sa aking kamay. "Alagaan mo, huwag mong takpan ang dibdib." Ang mga salitang iyon ay umalingaungaw sa aking ulo na parang paghihinagpis. Hindi ko alam kung handa akong hawakan ng bigat ng kasaysayan. Pero nang nakita ko ang kanyang mukha, ang mukha ng isang matandang pinuno na nagbigay ng lahat para sa amin, mayroong isang malalim na tibok na nag-udyok sa akin. Kinuha ko ang tungkod at agad na niniwalang hindi ito simpleng kahoy. Para bang may laman ng bawat ukit, mga lihim na humihigbi. Sa paghawak ko may kakaibang lakas na dumaloy sa aking mga ugat. Hindi isang bagay na magbibigay kapangyarihang magpagaling, kundi isang bagay na magbibigay lakas ng loob upang tumayo at harapin ang takot. Sa kaunting segundo, narinig ko ang katawan ni Lolo na bumagsak sa lupa at ang mundo ay tila nag-iba ng kulay. Hindi ko na maalala ng buo ang sumunod na pisikal na labanan. Para bang ang oras ay pinunit at bawat sandali ay parang paputok, maikli, malupit. Nakita ko ang mga kamay ni Manong Dading na pumipigil sa isang toro na nagtatangkang sumugod sa amin. Nakita ko ang isang kasamang lumayo na may dugo ang balot sa ulo. Hindi ko mapigilang sumigaw. Hindi dahil masakit, kundi dahil sa galit at kawalang galiw ng aming pag-ibig. Lumipat-lipat kami sa pagitan ng paglusob at pagtatanggol. Maraming sandali na huminto ako at tumingin lang, hindi makapaniwala sa mga nakikita. At doon, sa gitna ng gulo, nalaman ko kung ano ang ibig sabihin ng sumpang salita ni Lolo. Siya ay may 3 aral na paulit-ulit niyang binigkas. Huwag mong takpan ang dibdib, alagaan ang tungkod, dalhin ang liwanag sa iba. Hindi iyon isang utos lamang, ito ay isang paraan ng pag-iral. Nang unti-unti nang kumalma ang laban, nakita ko ang mukha ni Alarcon na napalibutan ng apoy. Tumayo siya at nanlaban, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Nilapitan niya kami ng parang sundalong wala ng pag-asa. Sa isang iglap, nakita ko siyang kumagat sa hangin at nakapa ang dibdib ni Lolo na nakahandusay. Sa susunod na sandali ay naglugso siya at sinuntok niya ang itak niya ng buong lakas sa dibdib ng gabunan. May malakas na palaraw ang naglalayag mula sa tungkod ni Lolo. Ang tunog ay parang pagbagsak ng isang lumang puno. Sa pagitan ng lahat ng iyon, may isang sandali na iyon lang. Nakapikit si Lolo at sa kanyang huling paghinga, hinawakan niya ang aking kamay. "Gibo," mahina niyang ungol. "Alagaan mo, ipatupad mo ang natutunan. Ito ay hindi lamang tungkod." Napuno ako ng luha na hindi agad lumabas dahil sa init ng laban. Nilapitan ko siya at habang hawak ko ang kanyang pulso, napakalakas ng pagkadama ng pagkawala. May mga taong umuwi na walang kamalayan sa gastong iyon. Kami, kasama ni Lolo, ay nagtabis-tabis ng pag-iyak at pagluluha. Hindi nagtagal, napalibutan kami ng mga nangangalit na anyo.
Ang tungkod sa aking kamay ay napasok ng liwanag na parang naglalakbay mula sa buto ng lupa hanggang sa aking palad. Hindi ko sinasadya pero bumunot ako at inilunsad ang kahoy, tumama sa gitna ng nilalang na may malapad na dibdib, si Alarcon. Ang epekto ay hindi agad halata. Para bang ang kahoy ay gumalaw sa sarili nitong kalooban at nang tumama ito sa dibdib ng pinuno, may isang malaking alon ng liwanag na nag-umapaw mula sa paligid. Ang tunog na pumutok ay para bang daan sa kalangitan. Ang nilalang ay naggiba, hindi sa paraang marahas kundi barang naglaho ang laman ng dahon mula sa puno. Nang bumagsak siya, hindi ko nakakita ng karahasan na karaniwang inilalarawan ng pelikula. Nakita ko ang katahimikan na tumalima sa lugar. Pero sa pag-ibig ng labanan, may kapalit ang tagumpay. Nakita ko ang dugo ng lolo sa aking mga kamay. Hindi ko naramdaman agad ang sakit. Ang bagabag ay pumuno. Nagkagulo pa rin ang mga aswang sa gilid, ngulit unti-unti silang nag-uurong na parang mawawalan ng direksyon dahil sa nangyari sa kanilang pinuno. May isang sandali na naramdaman ko ang pagod at tinulungan akong maupo sa tabi ng bangkay ni Lolo. Napahawak ako sa kanyang kamay at tinanong ko siya nang may lakas na naipon sa aking dibdib. "Lolo," bumulong ako, "huwag kang iwanan." Hindi sumagot siya. Ang huling titig niya sa akin ay puno ng pagmamahal, panghihinayangan at isang malalim na pag-unawa. Parang ipinapasa ang ama nung hindi niya makakaya pang bitbitin. At sa kanyang huling hininga, narinig ko siyang humuni ng isang salitang hindi ko maintindihan. Isang tunog na parang hangin na dumaan sa pagitan ng mga bato. Hindi ko nais na maglaro sa mahiwaga, ngulit alam ko na bawat parilala iyon ay may kasamang bigat. Nang bumalik ang kalmo at nag-ayos kami sa aming nakumpul na pwesto, nakita namin ng mga bakas ng digmaan, mga sugatan, mga katawan at ang amoy ng sunog. Hindi ko tinignan ng matagal ang anumang detalye na magpapaalala ng katotohanan. Ngulit isang bagay ang malinaw, wala ng lolo. Ang albularyo na kinakatakutan ng mga aswang, ang isang haligi ng aming komunidad, ay wala na. Ang pamana niya ay nananatiling buhay sa tungkod na hawak ko at sa mga aral na binigay niya. May mga sandali na ako'y nag-iisa sa isang sulok, tinatanaw ang kahoy na iyon. Ang unang beses na hinawakan ko ang tungkod, ibang-ibang naramdaman ko. Ngayon, mas malalim at mas mabigat. Hindi lamang ito isang instrumento, ito ay isang responsibilidad. May bigat ang bawat ukit at bawat marka, at sa dila ng mga matatanda ay hindi mawawala ang mga pangaral. Naalala ko ang sinabi niya, "Huwag mong tatapan ang dibdib." At habang hawak ko ang tungkod, nauunawaan ko kung gaano kalaking kahulugan nito. Sa mga sumunod na araw, nagkaayos kami. Inililibing namin ng mga natitirang bangkay na may paggalang at sinunog ang mga labi na hindi na maaaring iwan sa lupa. Hindi namin gilawang ritual ang pagkasunog. Ito ay isang praktikal na hakbang upang hindi na muling magbalik ang anumang tanda ng kuta. May simpleng pagdarasal ang mga matatanda, hindi isang orasyon na nahahawig sa anuman. Tila isang paghingi ng kapayapaan at pagpapaalala sa mga nangyari. Ang baryo ay naghilom sa paunti-unti. May mga lumungkot at may mga nagbalik sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit hindi na kami pareho. May isang katahimikan na nagsisimula kung saan may isang bakas ng pag-asa at paglisan. Ako ay nagkubli sa bahay ni Lolo, hindi agad nakikipag-usap. Pinunasan ko ang tungkod at niyakap ko ito ng parang isang anak na nawalan ng ama. Maraming ang nagtatanong sa akin kung anong nararamdaman ko. Hindi ko agad masagot dahil hindi ko pa maunawaan. Ang tanging sagot ko ay, aalagaan ko ito. Nagdaan ang mga buwan at unti-unting bumalik ang buhay sa baryo. Ang mga lampara ay muling sinindihan, may mga alagang manok na pinalaki muli, at may mga pagdiriwang na makukulay pa rin bagamang ang anino ng nakaraan ay nananatiling dumidikit sa gilid. Ako ay naging madalas na ginagalaw ng mga tao sa paghingi ng tulong,
mga sakit na hindi na bago sa atin, ngunit ang bigat ng tungkod ay hindi kailanmang nawawala. Hinahawakan ko ito kapag dumarating ang gabi at pinapaalala sa sarili ko ang mga salita ni Lolo. Huwag mong taparan ang dibdib. Hindi ito naging payak na utos lamang, naging mantra ito ng pag-iingat at pagpapakunmaba. Isang araw dumating si Lola Duray. Hindi ko nakalimutan ang unang damdamin ko sa kanya, pagdududa at isang maliit na pamamba. Ngunit ngayon nang tumingin siya sa akin, nakita ko ang parehong lugod at paghinagpis sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng dahan-dahan at inilahad ang kanyang kamay. "Gibo," mahinahong sabi niya, "hindi ako doon para humingi ng pasasalamat. Nandito ako sa iyo at sa tungkod na dala mo." Nagkataon na may ilang kaluluwang nagdurusa at maaaring makailangan ng ating tulong, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pag-asa. Nag-usap kami ng mahaba. Nagkwento siya ng mga lumang laban, ng mga lahi na kanyang kinilala, at ng mga lihim na hindi basta ibinibigay. Hindi ko itinatanong ang lahat. May mga bagay na dapat manatiling tago, at may mga utos na hindi ko kailanmang sisikaping baguhin. Ngunit sa pag-usap na yun, nag-iba ang tingin ko sa kanya. Hindi siya ganap na bayani, ni hindi rin ganap na kontrabida. Siya ay isang taong mapag-iiwanan ng mga sakit ng nakaraan at ng hungkak na pangarap. Tinulungan niya kami sa pag-aalaga sa mga sugatan at nagbigay ng ilang payo sa kung paanong ilalagay ang tungkod sa tamang lugar kapag hindi ginagamit. Sa isang gabing tahimik, habang ako'y naglalakad sa bakuran, may hiniling ang aking puso. Sino ang susunod na aasahan sa akin? Ano ang ibig sabihin ng pagiging tagapag-alaga ng tungkod? Para sa akin, ito ay hindi lamang kapangyarihan, bagkus responsibilidad. Protektahan ang mga tao, ilagay ang mga aral sa mga susunod na henerasyon at huwag hayaang umiral ang takot bilang pamana. May pagkakataon na maaaring maligaw ako, maaaring magkamali. Ngunit ang mga salita ni Lolo ay laging nagbabalik sa akin. Huwag mong takpan ang dibdib. Ilang buwan ang lumipas at unti-unti kong sinasanay ang sarili ko sa paghawak ng tungkod. Hindi ako gumawa ng orasyon na hindi bahagi ng aming pagkakakilanlan. Hindi ako nagpakilala bilang isang malakas. Bagkus, tinuruan ko ang mga kabataan ng mga base kong aral. Paano magbantay, paano tumulong sa sugatan, at higit sa lahat, paano mahalin ang komunidad. Sa bawat gabi na iyon, kasama ang mga kwento ng kahapon, nabuo ang isang bagong uri ng pamana. Hindi lamang isang kahoy, kundi isang daan ng mga puso. Hindi mawawala ang alaala ng pagkamatay ni Lolo. Sa tuwing pinapako ko ang tungkod sa isang sulok ng aming kubo, naiisip ko ang mga kamay niyang matibay at ang pagkukunot ng kanyang noo bago siya matumal. Ngunit naiisip ko rin ang huling ngiti niya, ang walang hanggang pagtitiwala sa akin. At dahil doon, hindi ko siya ipinagpalit sa anuman. Minsan, may mga bata na lumalapit at nagtatanong, "Kuya Gibo, ano ang nagawa ng tungkod upang manakot ang mga aswang?" Nagngingiti ako at sinasabi, "Hindi ang tungkod ang dapat katakutan. Ang dapat katakutan ay ang paglayo natin sa isa't isa. Ang tungkod ay paalala lang na may dapat ipagtanggol." Hindi ako nagdaragdag ng malalalim na paliwanag. Ang mga bata ay nakikinig at ilang araw lang may isang bata na nagtanong pa, "Sino ang si Lulu Andoy ngayon?" Sumagot ako na ang kanyang alaala ay nasa hangin, sa mga aral at sa kahoy na hawak natin. Ang tungkod ay naging sentro ng aming simpleng ritual. Hindi namin ginawang sagrado sa paraang bibihira, kundi isang paalala. Tuwing may anibersaryo ng labanan, may maliik na pagtitipon,
May pagkain, may kwento at may pagtawa na nagmumula sa nakalipas. Hindi kami nagpapakita ng kapangyarihan, nagpapakita kami ng pagiging tao. Ipinapasa ko ang tungkod mula sa kamay sa mga kabataang handang mag-alay. Hindi ko pinapahiram ng basta-basta, hindi dahil ako ay gahaman, kundi dahil alam kong ang tungkod ay may impluensya sa isip at puso ng may hawak. May mga panahon na ang mga lumang anino ay muling bumabalik, mga naiwang marka sa kalye, mga oras ng katahimikan na puno ng pag-aalala. Ngunit ngayon, may nabuo kaming sistema, mga rota ng pagbabantay, mga simpleng paghingi ng tulong, at mga lumang kwento na paulit-ulit naming inuulit upang hindi malimutan ang mga aral. Sa bawat gabi ng pagpatrol, hawak ko ang tungkod. Kung minsan ay dumadaan kami sa pader kung saan nangyari ang labanan at ako'y tumitigil upang magmuni. Madalas kong inaalala si Lolo, ang bawat linya sa kanyang mukha, ang bawat salita na iniwan niya. Ngunit higit sa lahat, inaalala ko ang responsibilidad. Isang gabi, may dumating na isang batang babae mula sa kabilang baryo. Hawak niya ang medyas at umiiyak. Nawawala ang kapatid ko, sabi niya. Walang pag-aalinlangan, pinuno namin ng grupo at naglabas ng ilaw at mga itak. Pinakita ko sa kanya ang tungkod bago ako tumayo para manguna. Ito ang paalala na hindi ka nag-iisa, sabi ko. Ang simpleng paghawak niya sa kahoy ay nagbigay ng katahimikan sa kanyang labi, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil alam niyang may taong handang tumulong. Ang pamana ni Lolo Andoy ay hindi nagwakas sa kanyang kamatayan. Naging gabay ito sa maraming puso. Nakita ko ang isang bata na siyang tumubo upang maging isang tagapangalaga ng baryo, hindi dahil sa tungkod, kundi dahil sa mga kwento at ipag-ibig na paulit-ulit naming ibinahagi. Nakita ko ang mga matatanda na muling nagtatawanan sa madaling araw at nariyan pa rin ang mga inang nagluto ng sopas para sa mga naglalakbay. Ang buhay ay nagpapatuloy, may kakaibang hugis, ngunit may tahimik na tibay. Sa mga oras ng pag-iisa, madalas kong hawakan ang tungkod at tumingin sa bituin. Hindi ko inaakala na ang isang simpleng alalay na tulad ko ay magtatapos sa ganitong anyo. May tungkod na may kasaysayan at may mga mata ng aswang na minsang tumingin sa amin. Ngunit natutunan ko ang isa pang bagay na matagal nang itinuro ni Lolo. Ang kapangyarihan ay mapanganib kung hindi kasabay ang pag-ibig at pag-aaral. Kaya sa bawat araw na lumilipas, tinatahak ko ang landas na itinuro niya, ang pagiging alagad ng mga tao, hindi ng kahoy lamang. Bago ako magtapos, may isang bagay akong nais iparating sa inyo ng may buong puso. Ang kwento ng aming baryo ay hindi isang alamat na dapat itago, kundi isang paalala ng pananggutan. Ang tungkod na hawak ko ay hindi lamang simbolo ng pagpatay sa takot, kundi simbolo ng pakiramay at paglilingkod. Ang pagkamatay ni Lolo Andoy ay isang sugat na hindi nawawala, ngulit ginawa niyang malinaw na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung sino ang nangingibabaw, kundi sa kung sino ang patuloy na nagmamahal sa komunidad. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyo, kung naaalala ninyo ang mga pangalan nila at ang pagkilos ng bawat isa na nagbago ng kapalaran ng aming baryo, sana'y ibahagi ninyo ito. Ibahagi ang kwento sa iba upang hindi malimutan ang mga aral. Alagaan ang tungkod at higit sa lahat, alagaan ang bawat isa. Maraming salamat sa pakikinig.